Mismong si Mocha Uson na ang nagsabi walang katotohanan ang kumalat na impormasyon na may inalok sa kanyang posisyon sa Bureau of Customs. Sa gitna ng issue, may pakiusap si Mocha sa bashers. May report si Nelson Canlas. Matapos kumalat ang balitang may posisyon umano sa gobyerno si Mocha Uson, nagsalita na ang celebrity vlogger. Kwento ni Mocha, nakipagpulong siya kay Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon, pero para lang daw iparating ang mga hinaing na mga nagme-message sa kanyang blog. Kabilang na raw dito ang mataas na tax sa customs. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inalok daw siya ni Faeldon kung pwede raw ba siyang tumulong sa pagde-disseminate o pagkalat ng impormasyon tungkol sa mga programa ng customs. Since very active ako sa social media, inalok niya ako kung pwede ba akong tumulong sa pag-disseminate information. Walang appointment na nangyari. Ang pagsuporta niya raw kay President Duterte, wala raw hinihintay na kapalit. Handa po akong tumulong. Wala pong kapalit na posisyon o title po bayaran. So yun ang nangyari nun. Pakiusap naman ni Mocha sa kanyang mga basher, imbis na manira, tumulong na lang daw para sa inaasam na pagbabago sa bansa. Nauna nang itinanggi ni Commissioner Faeldon na itinalagang social media consultant ng customs si Mocha. Wala raw siyang inalok na posisyon sa singer. Kasunod ng issue, nag-trend sa Twitter ang hashtag na Duterte, please appoint me. Ang isang netizen nag-request, pwede raw ba siyang maging Associate Justice sa Supreme Court dahil magaling daw siyang mag-judge. Ang isang Twitter user naman mahilig daw manood ng TV, kaya hiling niya maging chairman ng MTRCB. Ang lakwatsерang si Dora the Explorer, pwede raw bang magkapwesto sa Department of Tourism? Ang netizen namang ito, ni-nominate pa si Mr. Pure Energy. Saan pa? Kung di sa DOE. Si Amihan, pwede rin daw sa Philippine Air Force. Pati si Sangre Pirena, ilagay na rin daw sa Bureau of Fire Protection. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.